Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Pansus. Kami po ay tunay taos puso. Nagpupuhay at nagpasalamat sa patuloy na may kalayaan na kay aming purit sa bayan sa Espiritu at Katuhan. Salamat sa iyong pong paglangis sa nauna pong bahagi na yung magawain pinagpala sa mga buhay na patruo na amin napakinggan dahil sa iyong kamanghamang ginawa sa bawat mga pataya. At salamat na dadagdagang patuloy aming Panginoon at mga pataya. Salamat sa iyong matamis na presensya na lagi aming nadamahan sa iyong awat habag. Mahal na Panginoon, minsan pa kami ay iyong samahat pagpalain sa pakinig ng iyong bansalita na pagkain namin kaluwa. Buksan o Diyos ang puso at pagkaunawa sa Panginoon panalangin na may kinagkalang mga evangelista, ang propetang ginamit mo po sa aming kaligtasan at sa ganang akin, wala akong magagawa. Ako'y lang sa pangunahat na wapo ang Ebanghelyo kaligtasan na aming mapag-aralan, maging silbing pagpapalang espiritual at patuloy na kami ay tumhibi at tumatag sa paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming sa panalangin, aming sasaway alinlangan, di pagkaunawa ni Masata sa aming kalagitnaan sa umaga ito. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus at ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta na ginamit para sa ating kaligtasan, nagpakal, nag-ayuno. Kaya tayo po ay patuloy pinagpala ng mahal na Diyos at natili sa kanyang presensya at maging sa lahat ng sambayan ating gagama pastor, lahat ng kalmang anak, manugang po, at sa ganitong aral po na itinuro ang ating beloved Assistant Pastor Lens Almeida. At maganda ding umaga na po sa inyong lahat na aking mga kapatid sa mga Panginoon. Dati at magi sa ating live broadcast viewer, magandang pinagpalang umaga po. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. May mahal, ating unawain po ang ilang talata na ito po ay ating unawain at ating panghawakan na ang ating ginagawa at itinuro ng ating magulang sa Panginoon. Ito ang maging daan para lalo tayo pong hindi iwat pabayaan ng mahal na Panginoon. Dahil lahat po natin ginagawa, sa madaling salita, ito po lang katagang ito. Kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Eme po pa may mahal. Kaya pag nagtanim tayo ng mabuti, mabuti ang ating aanihin. Kaya pag tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, lahat ng mabuting ating ginawa, nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kaya sa ating pong paglilingkod sa pinakamamahal pa Diyos, ang ating itatanim na po sa ating kaisipan, gaano man po tayo katagal na sa paglilingkod sa mga Panginoon, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi ka kayang iligtas ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong kapatid sa mahal na Panginoon. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kaya dapat magsikap po ang bawat isa na magsikap na makadalo sa araw ng pambahan, magsikap sa araw-araw pamuhay, di man araw ng samba, manalangin, magpuri, turuan o disiplinaduhin ang ating sarili para tayo po'y tiyak makakasama ng mahal na Diyos sa kanyang pagbabalik. Dahil kung paano po sinabi ni Apostol Pablo, sa bahay o di man, magi tayong kalugod-lugod sa Kanya. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, ating turuan po ang ating sarili, may mahal. Aklat po tayo ng Malakias 3:16 at 17.
Dito po sa aklat ni Malakias, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon, ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita sa kanyang pangalan. 17. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang kaawaan na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Dito po ay malinaw na pinakikita, ipinapaunawa ng salita ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat na tinawag, pinili at tinubos ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng nabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus na may takot magkasala, na laging pinag-usapan ay ang mabuting ginawa ng mahal na Panginoon, laging nagpapatotoo, laging nagsishare ng mabuting bagay na ginawa ng mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, ito'y napapasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kaya ang sabi ng mga aklat, nang magkagayon silang natatakot sa Panginoon, ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila natatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Lahat po tayo, ito ang ating kalagayan. Kaya lahat ng ating ginagawa, ito'y nakikita at nasusulat sa aklat ng buhay. Yung natatakot sa Panginoon, magkasala o tumalikod sa kasalanan. Kagaya ng ginawa ng ating magulang sa Panginoon. Simula nang siya ay tawagin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, 1975, hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, nasusulat sa aklat ng buhay ang kanyang ginawa. Malinaw po, may mahal. Isang aklat ng alaala ay nasusulat at nasa harap ng mapayong silang may takot sa Panginoon, silang gumugunita ng pangalang mapayong sila na nag-uusapan patungkol sa kabuting mapayong sila na humahayo, sila na nangangaral, sila nagpapatotoo, silang mga nag-aayuno, silang tumalikod sa kasalanan. May aklat ng alaala. Amen po ba, may mahal? Kung paano sabi ng iba, may diary sila na isinulat ang lahat sa kanilang mga nakaraan para maalaala. Mas higit ang ating magulang sa Panginoon sa harap ng pinakamamahal pa Jesus. Ibig sabihin, yung kanyang ginawa, simula nang siya'y mag-ayuno, humayo, nasa aklat ng buhay sa kalangitan at nakikita at naalaala ng mahal na Panginoon ang kanyang ginawa. O tayong lahat na naglilingkod sa mahal na Panginoon. At sabi ng mga aklat, tayo po'y magiging kayamanan niya. Amen? Tayong naglilingkod, nagsisikap, nagpipilit at may takot magkasala, tayo'y kayamanan ng mahal na Panginoon dahil ating ginagawa ang kanyang mga kalooban. Kaya nga, ang isang tao na patuloy naglingkod na tapat at totoo, tumalikod sa kasalanan, ang sabi, ang kanyang ginagawa at kanyang ginawa sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, tayo'y kayamanan niya. Kaya ang ginawa ng ating magulang sa Panginoon ay kayamanan ng mahal na Diyos. At yung po'y hindi mawawala. At pag
ang sabi nga po dito ng aklat, lahat ng ating ginagawa ay nakikita at nakasulat. Silang gumugunita ng pangalan ng mahal Panginoon. Laging nagtatas ng kanyang dakilang pangalan. Laging nagpe-praise the Lord. Hallelujah. Laging itinataas at binabanggit ang pangalan ng mga Jesus. Ang sabi sa araw na iyon, sila ay magiging tanging kayamanan. Kaya ang lahat na naglilingkod sa pinakamamahal pa Jesus na tumalikod sa kasat may takot, tayo'y kayamanan ng mga Panginoon, ay di masigit ang ating magulong sa Panginoon. Amen po ba, may mahal? Kaya kahit siya po ay nasa piling na ng pinakamamahal pa Jesus, lagi natin tatandaan, sa huling talata ipababasa ko, ito po ay kinaloob na ng mga Panginoon o may anointing o may power. Kaya hindi dapat po tayong mahina man lupaypay. Lagi nating tatandaan at susundin ang itinurong ating magulong sa Panginoon sapagkat tayo'y tutugunin ng mahal na Diyos sa lahat ng ating hikbi at daing at panalangin. Anong sabi? Kung paano naawa ang isang ama sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya, mas sigit ang ating Ama sa langit na aawat na habag sa mga naglilingkod sa kanya kung sila'y nasa problema o karamdaman o kagipitan o siliranim. Kung paano pinakinggan ang pagsumamot panalangin ng ating ginagalang mahabanglisa, ating beloved Assistant Pastor Lesa Almeida, nung sila'y nagsalupa pa sa layo ng langit, nakabot ang kanang panalangin, ay di mas higit ngayon na malapit sila sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord, ay tutugunin lahat ang ating pagsumamot panalangin. Kaya nga po, inyo pong palaging tandaan ito. Dahil sa ating kalagayan ngayon, sa nanghina lupaypay at sa iba na nasa ibang fellowship, mayroon po kayong magiging, ibig sabihin, mapapakinggang iba. Kaya kailangan alam po ninyo ang inyong gagawin, isasagot. Pero simple po lang, may mahal. Dahil nga po, kami po pinagpala nung pumunta po kami doon ng Friday. Basta Friday po kami punta doon. Bukod po yung kahapon, anong Webes. Dahil kami po ay kinausap ng anak ng ating gagalang pastor, beloved Mr. Folks, Will Dijon Almeida, beloved Ted. At ito po ay lalo nagpalakas sa akin at lalo nung binawi na ng mahal na Diyos ang ating mahal na pastor, ibig sabihin sa langit, may katanungan agad sa aking isip. Pero naalala ko po yung nasa banal na kasulatan na yung namatay na mayaman at mahirap. Na sabi nung mayaman, itubog ang dulo ng daliri ni Lazaro sa tubig at papatakan ang kanyang dila. Naghihirap sa kanyang kalagayan. Sabi ko, di nakakausap, o nasasabi, o nakapag-request, o nakakapagsabi. Pero pag-aral ko nga, dati ito'y paging malit kung gamitin yung versikulong yun. Yung mga namatay, na hindi manampataya, doon sila natututong manalangin. Dahil alam nila ngayon na totoong may impyerno. Yung nagsalangit, lalong nananalangin. Bakit? Para yung nagdito sa lupa na hindi pa manampataya ay huwag mapapunta sa impyerno. Kailangang maligtas. Ibig sabihin makakalas sa makapaglingkod sa Panginoon.
para sila'y makapunta sa langit. Mamaya, inyo pong unawain po yung talatang yon. Dahil, sabi ko nga sa aking kaisipan, ay lalo tayong mas madaling pakinggan. Dahil nasa langit na ang ating magulang sa Panginoon. Diba po? Diba sabi ng iba, bakit may sekretary? O sekretary mga kapatid. Sila ang nagpapaalala, sila ang nagsasabi sa kanilang amo o sa manager. Ito po ang inyong gagawin sa araw na to. May kausap kayo, may meeting kayo. Ay kung ba ating isipin, ay di ang ating magulang sa Panginoon ang magsasabi agad, mahal na Panginoon, yung iyong anak sa lupa, ayon ang kalagayan, maawa ka naman. Tulungan mo naman siya. Kaya hindi dapat po tayo manghina malupaypay. Lalo tayong tumibay at tumatag dahil tayo po ay lalo ng kakaawa at kahabagan ng mahal na Diyos. Amen? Ano sabi sa kasabihan ng iba? Pag ikaw ay malapit sa lutuan, madali kang makakakain o mabusog. Amen po ba, may mahal? Ay kung malapit tayo sa Panginoon at ang ating magulang sa Panginoon ay nasa piling ng mga Panginoon, di mas madali pakinggan ang ating panalangin. Amen? Lahat ng sabi, praise the Lord. Ito po sa Malacanang, pag mayroong, halimbawa, o taga rito, sa Rosario, mayroong kilala sa Malacanang, mayroong dapat pong lakarin o ibig sabihin maabyad na papers o dapat masabi. Di ba? Pag mayroong kang isang kilala sa Malacanang, madaling masabi yung iyong request para aproban ng presidente. Lahat magsabing praise the Lord. O ay nandun na po ang ating pumagon sa pansalangit, ay di mas madali sabihin yung ating kahilingan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tayo lahat, may mahal, hindi dapat manghina malupaypay, lalo tayong maging matibay, malakas, magpatuloy, maglingkod sa mga Panginoon, dahil tayo po ay hindi iiwat pababayaan ng mahal na Panginoon. At sa pangunang pagpapagal, pag-ayuno ng ating magulang sa Panginoon na kanyang ginawa, ating tandaan, kayamanan yun. Ibig sabihin kinalagdan ng mahal na Diyos at kung paano tayo na kinakaawaan ng ating magulang sa laman, masigit ang ating Ama sa langit, maawa at maawa, basta tayo maglilingkod sa Kanya, tatawag sa Kanya. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po natin, mga mahal, ang aklat ng Santiago 5:16. 5:16. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 5, talatang 16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Malinaw mga kapatid. Bakit pag tayo nagpapalihans, tayo po ay minsan natatanong na naglilihans? Ano ang inyong pagkukulang? Pag nasa karamdaman. Dahil ang sabi po ng aklat ating nabasa, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong kasalanan o pagkukulang. Kaya minsan, tinatanong ko ang pagkulang. Dahil baka yun ang daan o kaya nagkaroon ng sakit. Pero ang sabi dito, magpahayagan ang bawat isa ng kanilang pagkulang at magpananganan sa isa't isa. Malaki, mga kapatid, ang sabi po, o mahalaga
ang panalangin ng taong matuwid. Amen? Bakit po tayo gumaling sa karamdaman? Bakit tayo naltas ang problema? Bakit tayo iningatan? Dahil sa pangunang panalangin na ating gagalang mabangalista, dahil siya ang tunay na taong matuwid, tunay na propeta na inilagay ng mahal na Diyos, kaya ang ating panalangin nakaabot sa langit. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, malinaw po ang talata, mga kapatid. Nga ang sabi ng aklat, ang maningas na panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng mahal na Diyos. Amen? Ang ating magulang sa Panginoon, siya'y wala pong humpay na pag-ayaw, no? Hindi kagaya po nung iba na mga mangangaral. Pinaghusayan ay yung pong pag-aaral kung paano malita at ano ang mga dapat gawin. Pero ang ating magulang sa Panginoon, walang humpay na pananalangin, pag-aayuno, at ang maningas na panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng pinakamamahal na Panginoon. At ito po'y manatili hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Kung paano po, kung inyong maunawaan sa aking babanggitin, pag nagtanim ka ng saging, yun ay sa padami. Hindi po sa pawala. Diba? Yun ay susuwi ng susuwi o bubunga. Kahit po mga kapatid, ilang taon na doon pa rin yung saging dahil nagbubunga. Yung itinanim ng ating magulang sa Panginoon na maningas sa panalangin, na doon na sa aklat ng buhay sa kalangitan, at yung manatili at manatili dahil ito'y kinalugdan ng mahal na Diyos. Sabi ng aklat ng Hebreo sa 6:10, hindi nalilimutan ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating ginawa. Ito'y nakikita ng mahal na Diyos. Kaya ganun-ganun mga kapatid, hindi nakikita, hindi nalilimutan ng mahal na Diyos ang ginawa sa atin ng ating magulang sa Panginoon. Kaya hindi dapat tayong mag-alinlangan, mahina malpaypay, na sabihin natin, wala nang mananalangin sa atin. Meron na nauna na yung panalangin na ginawa. Kaya ang ating gagawin, magpapatuloy lang tayo maglingkod at patuloy tayong kakawat kabagat tutugunin ng pinakamamahal na panso sa ating panalangin. Aklat po, mga kapatid, ng gawa. Dahil may nauna ng panalangin, nakatanim na, kayamanan na sa piling ng mga Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy po maniwa at magtiwala. Tayo po'y laging sasamahan ng pinakamamahal. Gawa po tayo, 20:31. Ito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 31. Kaya nga, kayo'y mga puyat, na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng pag-alaala sa bawat isa na may pagluha. Amen. Para mabuksan po ang inyong kaisipan, dahil naalala ko, sabi nga ating beloved Mr. Will Jens Almeida, di ba yung lahat natin binabanggit na nasa mga aklat? Di ba? Nagsalangit na. Kagaya ni Apostol Pablo, sa kanyang buhay dati, sa kanyang pangaral, tingnan po, lahat ng manampalataya, 3 taon, hindi tinigilan niya ng pananalangin na inaalaala ang bawat manampalataya. Nagpupuyat siya, umiiyak siya, para lamang patuloy makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Ay ang ating magulang sa Panginoon,
Simula 1975, hindi tumigil manalangin mag-ayuno. Bago-bago kami sa Noble Church, mahal. Yung mga pangalan ng naunang manampataya na bautismuhan, yung po'y aming inililihans, binabanggit yung mababanggit na pangalan para po patuloy makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nung ako bago po doon, sabi ko, ano kayong inilagay doon na pinagkakagulo ng mga worker? Naku, inumanuan ko yung pala'y pangalan ng mga kapatirang nabautismuhan, inililihans o binabanggit ng ating magulong sa Panginoon para po sila'y patuloy kawat kabangan ng mga Panginoon. Kaya hanggang ngayon tayo nga, sa lahat ng pagsubok, kahirapan, karamdaman, tayo po'y nakalampas, ating napagtagumpayan, dahil walang humpay na panalangin ng ating magulang sa Panginoon ang kanilang ginawa. Kaya hanggang ngayon, tayo po'y nakakapaglingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, dito po ang linaw, ginawa ng ating mahal na Panginoon, ng mga apostol, ginawa ng ating magulang sa Panginoon, ang panalangin walang humpay, maningas. Ang linaw ng mga aklat na sabi, maningas sa panalangin ng taong matuwid ay nakakaabot sa langit. Amen? Bakit napalaya isa-isa ang mga hostages? Sino ang nag-pray? Sino nag-ayuno? Sino nanalangin? Di ba? Ang ating ginagalang mahal na banglista, Will Estrada Almeida, kaya nakalaya. Bakit iningatan sila ng pinakamamapansos? Dahil kinalugdan ng pinakamamapansos ang panalangin ng ating magulang sa Panginoon. Dahil siya'y matuwid, maningas ang panalangin, walang humpay, walang tulog. Pinakinggan ng pinakamamahal Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, hindi dapat tayong maghinumagpaypay, mag-alilangan. Lalo tayong magsikap, magpilit. Dahil nasa langit na ang ating magulang sa Panginoon, malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po lalong magsikap, turuan natin ang ating mga sarili na huwag na tayong bumalik sa kasalanan. Huwag na tayong gumawa ng di kalooban ng mahal na Panginoon para tayo po ay makatiyak, pupunta sa langit. Lahat po magsabing praise the Lord. O basahin po natin 2 talata bago tayo awit. At dito po inyong maunawaan. Sa lahat nanood ng live broadcast nasa Amoranto, ito po yung binanggit ng ating mga preacher na nagsalita. Pakibasa. Aklat po tayo ng Lucas 16:19 hanggang 28. Aklat ng Ikalawang Hari 13:21. Pagbasa po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, talatang 19 hanggang 28. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya nagdarambit ng kulay ubi at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. 20. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. 21. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, pati lumapit, pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hadis na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Dapat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo nang ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay
at si Lazaro sa ganding paraan ay masamang bagay. Darapat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatuwid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamahi ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Hari, pakibasa. Ikalawang Hari 13:21. Dito po sa ikalawang Hari, Kapitulo 13, talatang 21. At nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki na narito, kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo. At pagkasagi ng tao sa mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli at tumayo sa kaniyang mga paa. Lahat po magsabing praise the Lord. O, dito po, malinaw. Kung basta anointing of power, mga kapatid, kung ating unawain dito, inilibing yung isang tao o inihagis na doon sa libingan ni Eliseo na propeta. O, ito po, patay ha, mga kapatid, para inyong maunawaan, para hindi ka manghina malupaypay. Buto ni Eliseo nasagi ng inilibing. O anong naganap nung masagi ang buto ni Eliseo na propeta? Yung patay na buhay. Lahat magsabing praise the Lord. O kaya, natin mga kapatid, yung sasabing anointing, mga kapatid, kung naganap yun sa patay na nabuhay, dahil sa anointing, buto nga yung mga kapatid, hindi na panalangin, buto, nabuhay yung patay na sumagi sa buto. Ay di man nanatili may mahal, may anointing at may power, yung pag-ayuno, pagpapagal ng ating magulang sa Panginoon hanggang sa tayo kunin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po manatili sa lahat, huwag niyong iiwan o alisin sa pangunang panalangin ng ating iginagalang mahal banglista para tayo kawa at kabagan ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya malinaw mga kapatid, sabi ng ating beloved Tet Mahal, isang, hinawaan po nyo ito para lalo kang tumibi at lumakas. Isang backslider o naging kapatiran. Ito po mahal ay manganganak na kumatos. O tandaan po nyo ha, manganganak na kumatos. Pwede yung tumaas ang BP, kaya nagkagano'n na kumatos. At ang kaluluwa ay nakarating sa langit. Inyo pong unawain para po alam niyo yung gagawin at sasabihin dahil mausa mayroon po kayong makaka-encounter na ibang kataga. Yung na-backslider na nakumatas na ang kaluluwa ay nakarating sa langit, nakita niya sa langit, may mahal, ang ating ginagalang malapastor. At batang-bata ang ating mga pastor nung makita noong backslider na nananangin ating magulang sa Panginoon. Kung ba dito sa lupa, naalala ko pag sa pastoral, may ibibigay ng mga sulat. Ito pre-request. Nung may ibigay kay malapastor, yung kumatos, ipinag-pray
ng ating magulang sa Panginoon, nabuhay, gumaling sa kanyang kalagayan. O malinaw, mga kapatid. Kung inyong unawain, tayo ikinukomport, pinakas, pinatitibay na ang ating magulang sa Panginoon, patuloy, walang humpay na pananalangin kung paano sa lupa. Kaya nga, tayong lahat, huwag manginamalpaypay. Inyong unawain, lalong mas madali tayong pakinggan ng pinakamamahal pa Jesus sa ating ipinagpipray dahil nado na sa langit ang ating magulang sa Panginoon. Sila po ang madaling makapagsabi. Kung pa nga dito sa ating ginagalang lupa, ay kung tayo magkausap, ay di madaling maiparating sa dapat paratingan. Kaya tayo po lahat lalong tumibay at tumatag dahil tayo nasa buong katotohanan. Amen? Kumatos. Di ba? Sabi ng iba, wala na. Nakita ang ating magulang sa Panginoon, ating mapastor sa langit. Ipinag-pray na buhay yung nakumatos, pinagpala, totoo ng Panginoon. Kaya may anointing, may power, ang panalangin maningas ng taong matuwid, aabot sa langit para tayo ay kawat kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyo po, yung namatay, na mahirap at mayaman. Kung ating unawain, nagsa kabilang buhay na, nananalangin pa rin. Tingnan mo yung mayaman. Natutong manalangin para huwag mapapunta yung kanyang kapatid na lima sa kanyang kinalagyan. Kaya siya ay nagsabi kay Abraham, nag-request o nakiusap, itubog ang unang kahilingan na daliri ni Lazaro sa tubig at papatakan ang dila ng mayamang nasa impyerno para lumamig kahit kaunti. Ikalwa, ang sabi, isugo mo si Lazaro dahil ako'y may 5 kapatid na lalaki, baka sila'y mapapunta pa sa alam na ito. Kung ating unawain, nasa kabilang buhay na, nakakausap, nakapagsabi, ay di ba sigit nga, ang ating pong magunsapan, lalong masasabi ang ating mga kalagayan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tayo po lalong tumibay sa itinuro at ipinangaral ng ating magulang sa Panginoon, mananatili, hindi tayo iiwat pababayaan ng mahal na Panginoon sa kanyang pangunang panalangin. Tayo po ay kakawat kabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, nung banggitin nga po yung nakumatos na yun, yung sa ibang bansa, mga kapatid, na backslider, na manganganak, na nakumatos, na nakita ating magulang sa Panginoon sa langit. O nung ipag-pray, nabuhay. Ito po yung inilagay sa libingan ni Eliseo, buto ang nasagi, pero nabuhay yung patay. Kaya tayong lahat, lalong tumibay at lumakas sa paglingkod sa mahal Panginoon, malapit na din tayong pupunta sa kinalagyan ng ating magulang sa Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Naalala ko po, mga kapatid, banggitin ko po ito para inyo ding maunawaan. Tanda ko, Saturday ako umuwi po ng Candelaria. Pero tanda ko yun, mainit. Pero bakit ba ang napapakinggan ko, nakulog? Ang alam ko naman, pag nakulog, nag-ulan. Bago ka makapakinig ng kulog. Ikinuwento po ni Brother Ananias, sa Mindoro po, ang napakinggan ng kapatiran, baguhan ha mga kapatid, baguhan. Ang napakinggan, napakalakas na kulog. Ang sunod na kanya napakinggan, tunog ng trompeta. Kaya
sa pagkaunawa, mga kapatid, ng dalhin na ng mahal na Diyos sa langit, tumunog ang trompeta, winelcome ang ating magulang sa Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. At yung tanong ko din, nung doon ako sa amin, sa Candelaria, bakit pa nakulog? Hindi naman naulan. Ay, nung mapakinggan ko yung pala ang sign na winelcome ang ating magulang sa Panginoon, pagtira sa langit na masaya at may buhay na walang hanggan. Kaya tayo lahat, magpakalakas, magpakatibay. Tayo po'y nasa buong katotohanan. Tayo ikinukumport, pinakas, kaya nangyayari, managanap, at naalala ko po, isang taga-ibang bansa, o foreigner, pumunta po, napadako sa Novaliches, practice ng the Jesus Finest Jerusalem Choir. Rules po yun. Dahil na doon po ang ilang sa ating mga awit. Kaya natatandaan ko, Lunes, Webes, dahil coding po pag Martes, hindi pwedeng gamitin pag alangan ang oras. May nagpunta doon at nung malaman na yung nagpapaktis doon at taga Jesus Miracle Crusade, ang napakinggan ko na nabanggit, kung saan po, talagang nagpauna ang mahal na Diyos. Nagawa na ng ating magulang sa Panginoon ang kanyang tungkulin. Nagawa na. Pero tanda ko, Lunes. Pero Saturday yata, dinala sa langit ang ating magulang sa Panginoon. Kaya nagpauna na ang ating mahal na Panginoon na titira na sa langit ang ating magulang sa Panginoon dahil nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, lagi tayo kinukumport, pinakas ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang nais ng mga Panginoon, tayo lahat makakapunta sa langit. At doon tayo maninirahan forever and ever dahil tayo po'y sumunod sa itinuro ng ating magulang sa Panginoon na turo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating tandaan, ang lahat na tatakot sa mga Panginoon at ginagawa ang kalumang Panginoon, nakasulat sa aklat ng buhay ang kanyang ginawa. At sa takdang araw, ang sabi nga, tayo ay kayamanan ng mahal na Panginoon. Kaya kayamanan tayo ng lalo na ating magulang sa Panginoon at manatili yung kanyang pananangin pag-ayuno na ginawa. Manatili ito kinalugdan ng mga Panginoon. At sa pangunang panalangin ating gagawin mga pastor, manatili na tayo hindi iiwat pababayaan ng ating pinakamamahal. Lagi tutugon at tutugon ang ating pinakamamahal na Diyos. Ikalwa po na aking pumanggitin na alala ko. Yung Demposes na taga Indang, yung po'y papunta ng Novaliches overnight, na nawala doon sa pagkakaupo noong kanyang kapatid at dinala sa impyerno. Pero sa patutuo at kwento nung makabalik sa kanyang sarili dahil sa pagpupuri ng taga Jesus Miracle Crusade sa pangunang pagpupuri at panalangin natin gagawin mga banglista, yung nasa impyerno ibinalik sa lupa dahil sa pangunang panaan ng mahal na pastor. Yung po'y tanda ko po, bago-bago pa ako sa Panginoon. Kaya malinaw po ang panalangin ating magulang sa Panginoon. Abot sa langit, abot sa impyerno, dahil ang nangangatal, natatakot ang mga nagsa impyerno dahil ang panalangin na maningas ng taong matuwid, pinakikinggan ng mahal na Panginoon.
Kaya tayo po'y pinagpalang totoo. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil yung po'y pinatotoo nung nakabalik. Ang sabi, kaya pinakawalan siya at nakabalik. Bitawan ninyo, pauwiin ninyo dahil ako'y nabibingi sa aking napapakinggan. Hindi ka na aking tahinga, sabi ng isang demonyo. Nananalangin po si Evangelist Almeida. Yung taga Jesus Moksay, yung mga worker. Kaya ano sabi ni Satanas? Pauwiin ninyo, hindi ko kayang mapakinggan ang napapakinig ko. Kaya nakauwi. Dahil powerful ang panalangin na maningas ng ating magulang sa Panginoon. Kaya tayo po lumakas, tumibay mga kapatid. Dahil tayo po nasa buong katotohanan. Hindi tayo iiwan o pababayaan hanggang sa tayo makarating sa langit na kinalalagyan ng ating magulang sa Panginoon. Kaya tayo magsikap, magpilit, lalo tayo gumawa ng kalooban ng pinakamamahal na Pansus. Lalo tayong tumibay. Dahil mas madali ngayon may magdadala ng ating panalangin sa ating pinakamamahal na Pansus. Tayo po ay tumayo at tayo awit ng isang awitin. Ating pong awitin po ay Tagalog po ng God is Good in My Life. Dahil tayo lahat sa huling panahong ito na malapit na tayong kunin, tayo lahat magsikap, magpilit, magpasakop, o makasunod sa kalooban ng mahal na Diyos. Dahil siya'y malapit nang babalik at tayo kukunin. Ating nakita, ating nasaksihan, totoo ang mahal na Panginoon, siya'y mabuti, kailaman hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya tayo magsikap, maging tapat at totoo sa mahal na Panginoon. Pasaya ko sa looban ng Diyos, pagkat wala ibang dakila kundi siya lang. Ang kanya Hallelujah, God! ay ipangmalas sa sanlibutan at ang kanyang salita ay mahayag. Ang Diyos ko ay mabuti. Oh, hallelujah, God! Hindi ako iiwan, hindi pababayaan, tagapagligtas. Hallelujah, salamat. San maiga, Ika'y Diyos na mabuti. Ika'y Diyos na naglagay ng tunay na propeta para magtulong manalangin para kami po ay makapagpatuloy maglingkod sa iyo. Hallelujah. Salamat sa iyo. Sa iyong kabutihan na aming pinatalaga. Hallelujah. Iaalay sa iyo ang buhay ko. Sa lahat po nakakalat ng awit ng Diyos. Ngayon at Purihin natin ang mahal na Panginoon. Dahil puso tayo magpasalamat sa mahal na Diyos. Ang Diyos natin mabuti. siya'y naglaan ng lugar sa swerte. Hallelujah. Malapit na po tayo kukunin ang pinakamamahal. Dapat niyang anak, wala ng luha at pagdusa, puro galang. Kaya tayo ay magsuligan
utos niya. Para tayo'y makarating at Masakit na Hallelujah. dumating ang Diyos. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di mababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ngayon kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin mababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Siya'y naglaan ng lugar sa langit para sa tapat niyang anak. Sway na wala ng luha, kaya tayo ay magsumilong. Sway na hallelujah sa sumunod sa utos niya, pagkat malapit na dumating. Sway na hallelujah ang Diyos. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako Ang Diyos natin hindi magbabago, mababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin mababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan,
kaibigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ialay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Kaya malinaw naman, ang Diyos natin mabuti. Hindi niya tayo iiwan ng pababayaan. At nung ipanahon ito, ialay natin ang buhay natin sa mahal na Diyos. Lalo tayo magsikap, magpili na makapaglingkod na may katapatan, may katotohanan. Dahil lahat nawa na tinawag pinili na may takot na sa mahal na Diyos, lagi nating i-share ang kabutihan ginawa ng mga Panginoon. Lagi tayong humayong magpatotoo dahil isang aklat ng alaala ay nasusulat sa harap ng mahal na Diyos. Lahat ng ating ginagawa hindi mawalang kapuluhan, bagkus tayo makikinabang. Kaya nga sa lahat ng ginawa ng ating magulang sa Panginoon, tayo pa rin ang makikinabang dahil ang kanyang pagpapagal, pag-ayuno ay nasa aklat ng buhay. Nakikita na alaala ang ginawa ng ating magulang sa Panginoon. At ang ating Diyos ay mabuti. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan hanggang sa tayo kunin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus at dalhin sa kanyang kaharian. Tayo po lahat manalangin tayo, magpurit, magpasalamat. May tunay na propeta ng Diyos. Ginamit pa sa ating kaligtasan, nagpagal, nag-ayuno para tayo patuloy makakapaglingkod at makakasunod sa kanyang mga kalooban para tayo gamitin ng pinakamamapalso para sa kaligtasan ating mga sa buhay ng ating mga kababayan. Tayo po lahat ay manalangin na hallelujah. Mapagpalang Diyos, ang mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa sa panalangin namin ginagalang mga banglista na yung ginamit pa sa aming kaligtasan. Narito po kami. Hallelujah, at nakikita mo po ang lahat ng pangailangan at kahilingan. Iyo pong ibigay pagkalob sa malang pamaraan sa lahat po may karamdaman, pagaling po may problema. Lutasin mo, palakasit patibay ng bawat isa. Akay mo po kami para kami patuloy makapaglingkod na may katapatan, may katotohanan. At huwag mo po kaming iwat pababayaan. Patuloy pong kawat kabagan naman sa buhay na sila po ay amin makasama na maglingkod sa makapatiran ng hinalpaypay. Ibalik mo po Diyos sa magawain aming makababayan, kawat kabagan sa uling panahon ito na sila makapaglingkod na. Mahal na Panginoon, pagpalaan mo po ang bawat isa sa material, pinansal, espiritual, pagpapala, ang kalang kabuhayan, pagkitahan, dagdagan mo po at basbasan ang wala, ay bigyan mo po Diyos at patuloy mo po ang kalakasan at i-comfort at payapain ang sambahayan na magkakalang mga banglis at patuloy gamitin sa malawak na gawain para sa kaligtasan pa ng aming makababayan. Ikaw ang patuloy mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng iglesia, ng iyong mga anak. Ikaw po ang magpala, Panginoon. Pagpalaan mo po at ingatan ng bawat isa sa araw-araw naming pamumuhay. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal, Panginoon. Ito po ang aming sa panalangin. In Jesus' name. Hallelujah. Minamahal ating Elias po ating sarili po. Tayo lahat. Ating Elias sa ating sarili, kaya ating kanakamay sa ating ulo, kalong kamay sa part ng ating karamdaman ng hinalpaypay.
atin po minamahal ita sa ating kanang kamay, kung tayo nakapagmura, may bisyo pa, kalawang kamayan sa ating labit, ating sawayin sa Panginoon sa lahat ng udyok na masamang espiritu. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa Panginoon mo po, aming pinakamapansus, aming sasaway lahat ng karamdaman nagpapahirap, andi makaramdaman sakit sa puso, sakit sa baga, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, pagka-stroke, hallelujah, pagka-paralysis, cast out. In Jesus' name, panghina po ng paypay, kahirapan, alilangan, kalungkutan, halang panghina, cast out. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen po rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus. Sa lahat po, makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya nga po, may mahal nawa po ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay ating pong patuloy i-apply sa ating buhay. At tayo po lalo magsikap, magpili na makapaglingkod na may katapatan, may katotohanan para lalo po tayo hindi iiwat babayaan ng mahal na Panginoon. Kaya po, sa lahat po, inyo pong unawain po yung talata po na ating pag-aral, lalo po yung nasa huli. Para inyong mga unawaan, matili po yung anointing sa pangunapan ng ating mga pastor. Dahil kung paano po yung patay ay nabuhay, ng masagi ang puto ng propeta. Ay di ganun, ang panalangin ng maningas ng ating magulang sa Panginoon, manatili hanggang tayo'y dalhin din ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Lahat po magsabing praise the Lord.